kaligtasan mo sa Alerto 24. Kung marami o karamihan sa mga Pilipino ay balik trabaho na matapos ang Semana Santa, ang ilang mga taga-Caloocan at Malabon ay abot-abot na hirap ang dinaranas sa mga sandaling ito kasi sila po ay nasunugan kahapon. Nandun po sa Caloocan ngayon live si Micaela Papa. Micaela. Mike, pagkatapos ng dalawang malaking sunog dito sa Camanava area kahapon ay panibagong kalbaryo naman ang hinaharap ng mga nasunugan na nagsisiksikan sa ilang evacuation center. Katulad na lamang nitong dating bus terminal na nilagyan lamang ng ilang tent para may masilungan yung mga evacuees dito. Samantala sa Malabon naman ay pahirapan ng mga bumbero sa paghahanap ng natitirang nawawalang babae na pinaniniwalaang nasa tubig sa ilalim ng debris na iniwan ng sunog. Linggo ng pagkabuhay ng alas 5 ng hapon, ganito katindi ang sunog sa Zone 10 Caloocan. Ang sunog na nagsimula umano sa Barangay 120, mabilis na kumalat sa 3 pang barangay dahil daw sa lakas ng hangin. Inabot ng 10 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Nagsama yung hangin, tapos yung bagay na nasusunog, mga lumang kahoy, no? At saka yung mga electrical installation dito sa informal settler talagang faulty, no? Ibig sabihin na maraming jumper dyan, eh. Ang nasa 1,000 apektadong pamilya hindi magkamayaw sa pagsasalba ng gamit. Ginawa ko po kaagad sila. Sinafety ko na po dito. May nagsala pa po kayo ibang gamit? Eto lang po. Wala na po iba. Importante ba yung mga anak ko? Sa inisyal na investigasyon ng BFP, isa ang kumpirmadong patay. Ang mga nasunugan tumutuloy muna sa mga paaralan, isang terminal ng bus at isang simbahan. Ang nasa terminal nagtitiis sa init ng araw dahil wala man lang masilungan. Siksika naman ang ilan sa hallway ng Bagong Silang Elementary School. Ang ilang teacher nang hingi na nga ng donasyon para may mahigaan ng mga bata. Yan, mainit. Saka yung wala pa kaming ganong, yun, kagabi nakahiga kami sa simento lang. Ngayon lang kami nakakuha nito. Pinabulaan na naman ng lokal na pamahalaan ng Caloocan ang bali-balitang tatayo at umano ng commercial buildings ang nasunog na lugar. Nagipagtulungan na sila para ihanap ng bagong matitirahan ang mga biktima ng sunog. Kakausapin ko bukas yung may-ari o yung diocese na mag-o-opera ko sa kanila na bibili na lang ng city. Kung pumayag sila, ipapasa ko na kay Congressman Erice. Si Congressman Erice naman makipag-usap sa NHA para tayuan ng medium rise. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Makalipas ang ilang oras, rumesponde naman ang mga bumbero sa sunog sa Barangay Tunsuya, Malabon. Mahigit 1,000 pamilya ang apektado. 3 ang napaulat na sugatan, habang isang Beth Villegas na stroke patient ang pinaniniwalaang natrap sa nasusunog niyang bahay. Lubhang mapanganib ngayon para sa mga bumbero yung paghahanap para dun sa isang babae na nawawala pa rin. Iyan ay dahil itong lugar na ito kahit mukhang solido at mukhang lupa itong aming itinatuyuan kahapon lamang ay isa itong palaisdaan. Kita nyo tubig na itong nasa ilalim namin at kapag lumusot ka dyan ay lampas tao yung tubig. Kung kaya naman bumabalanse lang kami dito sa pira-pirasong yero habang hinahanap itong babae na nawawala. Bagamat iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy, pinaniniwala ang nagmula ito sa naiwang kandila. Ilang araw na raw kasing walang kuryente sa lugar. May kaninang hapon ay nagpamigay na ng 250 packs ng relief goods ang Kapuso Foundation sa mga nasunugan sa Tunsuya, Malabon. At bukas daw ay magpapaabot na sila ng tulong sa mga evacuees sa Bagong Silang Elementary School. Mike? Maraming salamat, Micaela Papa.